Pasko na naman, ang araw na pinakahihintay at pinaghahandaan ng mga pamilyang Pilipino. Sa araw na to, mapabata man o matanda, lahat makikitaan ng ngiti at saya sa mga mata. Nariyan ang bigay ng regalo at pera na talaga namang kinaaliwan ng bawat isa. Pero, paano kung kulang ang iyong pera? Base handa ang mga pagkain inihahanda para masabing mayaman o mahirap ka? Paano kung may magsabi sa'yong halagang 500 lang ang kaya mong ihanda sa lamesa? At ito'y galing pa mismo sa mga taong binababa ka pa, imbis na tulungan ka. Tutuloy ka pa ba? O magpapadala ka na lang sa mga sinasabi nila? Ano nga ba ang tunay na halaga nating mga Pilipino? Wala pa tayong karapatang mangarap na magkaroon ng maayos na pagkaing maihahanda sa platito? Ikaw na nanonood nito. Oo, ikaw. Hindi ka ba napapagod matapak-tapakan at pagmukaing mangmang ng mga manggagancho? Ano ang mga kaya mong gawin para maipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino? Ikaw, bilang isang Pilipino, sa gitna ng Paskong puno ng liwanag at pag-asa, sa palagay mo ba kakayanin ng 500 piso ang pagkain sa mesa? At ang sikmurang naghihintay ng maraming pamilyang Pilipino sa araw ng Pasko? Upang masagot ang mga katanungang ito, nagsaliksik kami at nagtanong-tanong sa ilang mga tao kung ano nga ba ang tugon nila patungkol sa isyong ito. Pangalan ko si Amalia Aguirre Villosa. Ricardo Talangka. Okay po. Abiliar. Opo. Ay. Ako po si Ador. Okay po. Norma. Christina po. Lilibet Lucinario. Ako si Maricel. Okay po. Julieta Nanyo. Oo, pagkasyahin, pag ano. Pag-anuhan, pagkasya lang, kung anong tagaytay lang peraso, kung ano, paghahandaan, ano. Hindi po hindi kakasya po yun kasi sa yung mga Ricardo pa po. Ricardo, sasapat lang yung tapos ka pa ng tasty. Halimbawa lang, menudo. Yung mga Ricardo pa po nun. Yung 500 na yan, kung ano yun lang, anin mo lang, hindi pa rin yung 500. Mga isang pamilya, yan, makakain kayo. Pero kung dalawang pamilya, hindi sapat. Hindi kasya yun. Bakit naman po? Sa mahal ng bilihin ngayon eh. Oo nga po, kasi nga po yun nga po yung sinabi ng DTI since na marami nga rin pong tao na tumutulong nga po, lalo na po yung may mga pamilya na malaki nga po, katulad niyo po na nag-exist po sa 7 member ng pamilya and marami po na tumutol dahil po hindi nga po cash Oo, yung kagaya sa amin. 500 pesos. Tao kami tapos may mga bata pa. Oo po. Sa pag-aaral pa lang po, kulangin na po yung 500. Hindi kami niyan kasi ang mga bilihin ngayon mahal eh. Hindi po. Paano nyo po nasabi o ano pong opinion nyo kung ba't hindi po ito kasya? Sa prutas lang, kapos na yun eh. Para po sa akin, hindi po kakasya yung 500 pang Noche Buena kasi sa taas po ng mga bilihin ngayon. Opo. Yung 500 na yan, at yun, nagtatawanan lang kami pati sa clinic, pinagtatawanan lang namin kasi alam naman nating lahat na hindi talaga kakasya. Yes. Siyempre, sa isang menu pa lang, magkano na? Diba? Opo. Basta lahat mataas at sigurado tayong hindi talaga siya kakasya. Lalo na malalaki ang aking mga anak. As in, malalaki. Kaya, kulang na kulang yung budget. Okay po. Ang sa akin, kung pwede rin pagkasyahin kung pero kung tutuusin, parang hindi naman magkakasya sa kamahalan ngayon, di ba? Ang bigas tumaas na naman. Tapos yung mga baboy tumaas. At saka yung
gasolina yata, tataas na naman sabi. Tugunan ba ang aming mga pangangailangan? Grasya sa ng Panginoon, natutugunan naman. Although, kailangang mag-depend sa budget, pero ayun, okay naman. Paano naman? Sa pangangailangan, medyo kinakapos din po. Natutugunan din Kasi, walang trabaho kasi ang asawa ko kaya tinutulungan kami ng mga anak ko para mapagkasya yung karoon kami ng panggastos araw-araw. Tutugan na naman yung pang-araw-araw, kaso hindi ka sapat pa rin. Natural. Maganda talaga kasi miski yung 500 mo, kung hatiin mo na lang, pinamagahan, 20. Yung 20, kami lang, dalawa mag-asawa. Opo, kasi kailangan din po yun kasi minsan lang naman po sa loob ng isang taon. Talaga pong pinaghahandaan po namin. Tingin ko, kailangan pa rin maganda kahit kakonti. Pagkasyahin na lang. Opo, kasi po, syempre, Pasko nga po, isang taon lang po nangyayari. Para maano pa rin yung maramdaman pa rin yung Pasko. Opo, yun nga po yung essence ng Christmas. Oo naman. Siyempre, na yun kumbaga sa para may pagsasaluhan yung mga pamilya, gano'n. Kahit hindi, basta makaraos lang, hindi man important malaga makakain, Okay. Kung sa paghahain, depende sa budget. Siguro, umayon ka lang sa budget, basta may pagsasaluhan kayo. Hindi naman kasi mahalaga kung ano yung kakainin. Ang mahalaga, sama-sama kayong family na nagse-celebrate. Yun yung nagmamatter most ng occasion na yan. Importante pa kahit pa paano maglagay ng handa sa mesa pag mag-iwalang taon. Base sa mga karanasan at hamon ng buhay na hinaharap ng mga mamamayang Pilipino, naunawaan namin ang sanhi ng kahirapan. Kung mabibigyan lang sana ng pondo at kalidad na edukasyon ng mga kabataan, mayamang kaalaman na magiging pundasyon ng kaginhawaan. Ang edukasyon ay karapatan at hindi kapalit buto ng kahirapan. Naway naisi ng maayos na sistemang magpapalago at hindi lalamon sa katatagan ng mamamayan. Maayos na pamumuno ng bansang Pilipinas, inyong tugunan para sa liwanag ng kinabukasan at pag-asa para sa kabataan. Ang kahirapan ay hindi kakulangan ng sipag. Ito ay bunga ng sistemang hindi pantay at kakulangan ng oportunidad. Ang 500 hindi sukatan ng dangal ng isang Pilipino. At ang kahirapan ay hindi kailanman dapat ikahiya. Ngunit ang tanong ngayon, mananatili ba tayong tahimik? Tumindig! Titindig! Maninindigan! Wakasan ang kahirapan! Wakasan ang kahirapan sa pamamagitan ng sapat na trabaho, makatarungang sahod at serbisyong tunay na umaabot sa mahihirap. Ipaglaban ang karapatan! Ipaglaban ng karapatan, laban sa katiwalian, laban sa panglalamang, at laban sa pagsistemang pang-aapi. Patungo sa maayos na kinabukasan. Maayos na kinabukasan kung saan ang bawat Pilipino ay may dignidad, may boses at may pag-asa. Ang laban sa kahirapan ay hindi laban ng iilan. Ito ay laban ng buong sambayanan. Tumindig, Titindig, maninindigan para sa bawat pamilyang Pilipino.